dito pa rin ako, ngunit ngayon ikaw ang kailangang maghanap sa akin. Ang pananampalataya, pagkatapos ng lahat, ay hindi ang kawalan ng pagdududa, ito ay ang desisyon na patuloy na maniwala kahit walang katiyakan. At ang pinakakahanga-hanga ay, kapag muling nagsalita ang Diyos, hindi lamang niya inaayos ang nasira, pinapabuti niya ang umiral noon. Ang pangako na natanggap ko ay ganito, mayabong na bukid, ubasan na puno ng bunga, mga pamilyang nagkakaisa, mga lungsod na muling itinayo. Ang katarungan na umaagos na parang ilog. Isang buong bayan na muling nakatagpo ng layunin. At ang pangitain na ito ay hindi lamang para sa Israel, ito ay para sa lahat ng mga balang araw na wala at kailangang magsimulang muli. Ngayon, kapag tiningnan ko ang mundo, nakikita ko na ang puso ng tao ay nananatiling pareho. Nagbago ang mga damit, ang mga teknolohiya, ang mga templo, ngunit ang mga sugat ay magkapareho. Mayroon pa ring gutom para sa katarungan, mayroon pa ring uhaw para sa kahulugan. Mayroon pa ring mga taong sumusubok punan ng tagumpay ang tanging kayang bigyan ng katotohanan. At ang mensahe na ipinadala sa akin ng Diyos ay nananatiling buhay, ang paghatol ay hindi ang katapusan, ito ay ang simula. Ang sakit ay hindi parusa, ito ay babala. Ang pagbagsak ay hindi kabiguan, ito ay panimulang punto. Kaya, kung nararamdaman mo na ang buhay mo ay baluktot, na ang pader ng iyong pananampalataya ay may lamat, tandaan ang hulog bigat. Nakita ko ang hulog bigat sa mga kamay ng Diyos, ang instrumento na sumusukat sa pagkakahanay, na nagpapakita kung gaano kalaki ang paglihis ng isang bagay. At alam mo ba? Hindi niya itinapon ang pader. Sinukat niya upang ayusin. Ito ay nagturo sa akin na hindi tayo tinatanggihan ng Diyos dahil tayo ay baluktot, inihahayag lamang niya kung saan tayo kailangang magtuwid. Ngayon, hayaan mong magmungkahi ako ng isang bagay na praktikal, isang hamon. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang maliit na kilos ng muling pagtatayo. Maaaring humingi ng tawad sa isang tao, ayusin ang isang kawalang katarungan na ikaw ang nagdulot, magbigay ng oras sa isang taong binaliwala mo, o simpleng makipag-usap muli sa Diyos. Gawin ito ng may intensyon, tulad ng isang taong gustong ihanay ang puso sa kanyang hulog bigat. At obserbahan kung ano ang mangyayari. Marahil sa simula ay tila maliit, ngunit ang banal na pagpapanumbalik ay palaging nagsisimula sa mapagpakumbabang mga kilos. Mayroong isang modernong pananaliksik tungkol sa kaligayahan at kagalingan na nagsasabing ang mga taong nagsasagawa ng pagkakasundo, humingi at magbigay ng tawad, ay may mas mataas na antas ng emosyonal na kapayapaan at kalusugan ng kaisipan. Hindi ko kailangan ang siyensya upang malaman ito.